Ang oras po natin, alas 9:06 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning Pilipinas! Ito po inyong programang Executive Session ngayong Sabado ng umaga. Samahan niyo po kami hanggang mamaya 10:30. Ako po, si Attorney Dodo Dula. At siyempre, andito po yung ating barkadang sesyonista, walang iba, Secretary Boying Remulla, Senator J.B. Ejercito at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, boys! Good morning! Ang daming nangyari. Nasaan si ano? Ang daming ganap. Daming ganap. Nasaan si Paulo? Ha? Paul. Nakakapit daw sa timba ngayong Sabado kaya pagbigyan na natin yung bata. Hindi, pumunta daw sa Mexico. Mexico? Kasi nandoon yung ano eh. Tamba? Pampanga. Hindi, Pampanga. Kasi nandoon yung ano eh, yung warehouse. Mag-ano siya? Mag-examine siya? Examine siya. Nung warehouse? Yung warehouse. Sa Mexico? Mexico. Daming ganap. Daming ganap. Oo. Pero bago yan, unang-una, Si Kaloy muna. yung Kaloy unang yun. Kaloy. patuloy ng ating mga Olympian. Yes. At siyempre, muli nating babatiin, ay congratulate yung ating mga medalist dito sa Olympics. Si Kaloy Yulo, tapos si Nesty Petesio, at saka si Ira. Si Ira Villegas. Ira Villegas. Saka yung mga lahat ng Olympian. Lahat ng Olympian. Ano, Nagsikap sila lahat. Oo. At Pero siguro ito na ang best finish natin. Yes, ever, ito. Sa history. Ito. Best ever. 2 golds eh. Parang, alam mo nga, nasa social media nga, binabanggit na nga ng ibang mga Southeast Asian nation eh. Sinabi, nagulat din sila eh. Sinabi nila, baka dapat tumulad tayo sa Pilipinas na nakapag-uwi ng 2 gintong medalya. Pati yung Prime Minister. Sa ibang sport. Sabi niya, baka dapat ganun din ang gawin natin. Mag-iba na rin tayo ng sport. Oo. Huwag natin Wag na tayo mag-ambisyon sa basketball o yung mga ano. badminton. Sabi ko isang badminton daw sila eh. Sabi niya, wag na lang badminton. Tingnan natin yung ibang mga... Unahan na sila ng Europeans sa badminton, na Indonesia. Indonesia dapat yun eh. At sa Indonesia Malaysia, dapat yun. Unahan na sila. Indonesia. Kaya ibang sport na, kumbaga. Ibang sport na rin. So, ganun pa rin. Hindi kasi ang badminton kasi, parang winter sport. Kasi you do it indoors. Indoors. Indoor sport yun. Sa Europe. Kaya Kaya yung mga Danish imagine yung mga walang magawa pag winter. Badminton lang ang ginagawa nun. Dahil Nakakabal na, no? Dati mga Indonesian sa magagawa. Indonesian, Malaysia. Malaysians. Hindi, Dutch ang magaling ngayon. Dutch yata. That's saka Northern Europeans. Denmark. Nagagaling. Norwegians. Ito si Pau kasi badminton to eh. Hindi naman badminton to eh. In the same manner din, dati parang ang kilala sa mga gymnastics, mga Eastern Europeans. Yes. Di ba parang kopong nila yan eh, for Sila. decades. Yes. Ayun, Asians na. Tapos, Americans. China. Ngayon, Asian. China. Tayo. Doon marami nagulat Oo. sa kay Kaloy Yulo. And then of course, yung pag-ano nina pagdanganan. Magaling talaga yun. Magaling talaga yun. Saka- Ito malungkot dyan. Si Doti at saka si Yung golfer. May kwento ako dyan. Itong si Floro, may sinabihan yan. Sino Floro? Si Bones. Si Bones Floro. NGAP. Siyang NGAP. 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 National Golf Association of the Philippines President yan. Siyang NSA, kumbaga. Hindi niya di ba, ginost niya itong mga to. Hindi niya pinuntahan, di ba? Pero alam mo, sa umpisa pa lang, sinasabi niya na, wala namang pag-asa yung mga yan. Yeah. Ganun? Yun ang problema. Walang pag-asa yung mga yan. Sabi niya, Dinaw niya na kagad. hindi na dapat panoorin yan. Walang pag-asa yung mga. Dinadown niya. No, mali. Yung sarili niya mga player. Kaya pala ganun ang nangyari. Uniforme, hindi man lang nabi. Walang pakialam.
Kaya kung yung pangyayaring walang uniforme, natural lang na mangyayari kasi walang pakialam yung... Yung Yung kanilang sports association na dapat na nag-aalaga sa kanila. Sila yung NSA. Seryoso po. Grabe. Kaya ang Pero hirap yung po. Kawawa sabagat na ang nangyayari ngayon, nawala ko mga kapatid kasi ang nangyayari, parang ang nababash pa ngayon, binabash nila, itong dalawa na nagsumbong. Yung sinabihan niya, Diba? malapit sa akin. Ganun, close ha? sa akin, oo. Grabe. Talagang Samantalang itong mga ito talagang naghirap. Wala raw siya, Walang pag-asa. We don't even have to bother going to their games. Ganun, ha? Grabe. Grabe. Ganun ang attitude niyan. Kaya, Hindi, kaya nga. Kaya yung sports association Kaya nakagulat ka. talaga. Kailangan ayusin talaga yung mga Ayusin sports na talaga. association. No, sports association, you need people who are really committed To the sports. to the sport. And Tsaka, passionate about their sport Hindi, talaga. not And only their the athletes. sport. And their athletes, ha? oh, tsaka dapat may EQ naman sa, di ba? Yung may emotional quotient. Alam mo, di ba, Parang weirdo yata to si JB, ano eh. Si Bones, eh. di ba, Weirdo yata. Kung Jonat, May pagka kung gano'n na alam mo, sinasabi di niya. ba ang dapat attitude natin, pag nagpapunta tayo sa international sports, whether matalo o manalo, ang tingin natin, investment. Siyempre. Isang investment, di ba? Siyempre. Kasi kung Exposure hindi- yan, exposure. Ha? O pag hindi natin, alam mo, ano na yan eh, siguro naman mulat na tayo, no, na wala tayong magiging world champion. Alam mo saan ako nagtataka rito? Oh. I've been watching pagdanganan for the past 8-10 years. Oo. Sinusubaybayan ko ang career niya. Magaling siya. Oh, magaling siya. Magaling Tsaka siya. fighter siya. Husay talaga. He's a Yes. strict shooter yan. Kumbaga. So- Kaya lang, itong ating association, wala talagang pakialam. Kaya lang, ang nangyayari ngayon, Oo. ang pa-prop up sa kabilang side naman, ang nag-step into the fray na parang predators tsaka opportunistics naman, yung kalaban naman nila sa association. Association. Oo. Yun ang problema. Pareho rin yun. Yung mga kabila naman, wala rin naman mga EQ yun. Oo. Oo. Yan ang, Ang gusto lang nila, makinabang lang doon sa mga siguro. Oh, ganun din, pondo, ganun din, lang, oh. Dapat di ba? siguro tignan ulit yung mga yung associations na yan kasi they're being supported by government. Hindi, ano nga eh. Dapat may psychological test ng Oo. mga Yung mga head ng mga sports association, no? Hindi ka mukha ni Cynthia Carrion na inakap-yakap ni Kaloy Yulo sapagkat Kasi naghirap din si Oo, Cynthia. namuhunan. Oo, talagang nag-ano siya. Namuhunan talaga siya. Naghirap din siya. Hindi siya siguro naman ang leksyon na matututunan natin dito at dapat siguro i-impose na to sa lahat ng sports association. Kung titingnan nyo, mga kapatid, wala tayong naging world-class athlete na hindi natin training abroad, na hindi dumaan sa training sa abroad, at na-expose sa international competition. Malinaw na yan eh. Kasama yun. na hindi, eleksyon yan. kasama yun exposure, experience at competition. Kasama yan. Olympics. Yan. Mag-host kaya tayo. Mag-introduce tayo ng sport. Wala na tayo siguro. Luksong tinik. Ha? Mga luksong Luksong tinik. tinik. Oo. Tumbang preso. Di ba, allowed tayo ng dalawa yata. Gano ka? Arnis. Arnis yan. De, pero siro, unang dapat gawin, yung mga sports association, Yes. tanggalin yung mga politiko. Yes. Karamihan ng nag-head Dapat walang ng politiko sports sa association, panay politiko, dapat Dedicated athletes to talaga. this- Yung dedicated to naiintindihan this yung sport na kanilang pinangungunahan. Di ba? Hindi dapat politiko. Siguro, Except kung may politiko na talagang athlete, meron naman talaga. Supporting role lang dapat ng politiko. Kagaya si- Dapat Halimbawa, Si Richard. Si Richard Gomez. Sarap yan eh. Oh, si Ayan Richard ba, yung Gomez. tama, totoo rin ba yan? Para din sa mga, kunyari, Olympic Committee, yung mga ganyan, alisin na rin yung mga... Hindi, yung Olympic Committee, wala tayong pakialam doon. Pero yung sports PSC, yung association. PSC, tsaka yung National Sports Association. Kasi iba, si Goma naman, Si Goma. talagang legit talaga yun. nagko-compete yan, no? Makakatulong yan. Si SP Migs, no? Yeah. Yan, talagang Yan. nag-compete din yan internationally. So yung mga yun, pwede. Pero yung ibang politiko na hindi Hindi man naman lang talaga sportsman. talaga marunong mag-basketball, hindi naman talaga marunong mag-badminton, o ano man, Tapos sila ang nag-head, hindi makakatulong. Hindi, unang-una, nireklamo nila, yung pondo hindi naman nagagastos. Pangalawa, may favoritism. Ay, yan ang problema talaga. Bata-bata. Bata-bata. Yun ang pa nangyayari. rin yan, di Yung ba? mga talaga may potential, hindi nakakaangat. Kaya saan kumukuha ng Away yan, tulong ito mga to? Kamukha nila Kaloy Yulo, On their own. kamukha nila On their own. Cynthia, di ba? On their own. Tulong dyan. Yung iba, on their own, humingi ng scholarship, di ba? Nakakawawa eh, no? Sabagat, ito lang, kaya lang natin, ako nababanggit ko lang itong kay Kaloy. Kasi hindi natin pwedeng pulaan si Kaloy doon sa kanyang naging tagumpay. Yung mga nakukuha niya ngayon. Kasi may mga komisyon nagbabash eh.
sa Ay, social hindi. media. Talagang na ganito. pinagtyagaan niya yan. Sobra-sobra yung kanyang nakuha. May ganun pa. May ganun dating pa eh. Ha? Ang sa akin, he deserves everything he gets. Sapagkat yung pinagdaanan niya ng ilang taon. And more. And more. Oh, yung pinagdaanan ng ilang taon. How to be a world champion, my God, di ba? Para maging gold medalist ka sa... To be able to lift the spirit of this country. Oo, di ba? As a single person. How much is that worth, di ba? How much is that worth? It's worth invaluable yun. Kaya pati yung mga nagbabas, nakikisaw-saw dun sa pamilya nila. Wag na kayo sumama. Yun lang. Wag na. Kanila na yun. Iiwan nyo na sa kanila Iwanan yun. nyo na Manood yun. na lang tayo doon sa TikTok kung meron man sila. O. Sana wag nang dagdagan. Wag nang Abogado po dagdagan. nakisaw-saw dyan. Meron mo ba? Yung isa? Yung isa. Hindi, ang kamag-anak mo yun. Ulo nung Wag na sila makisaw-saw doon. yung nanay pa yung pinaprap up niya para lumaki pa yung away. Wag na yun. Klaseng abogado yun. Pabayaan mo na sila. Pero yun lang, no? Sana maayos nila yung problema nila sa ano. Kwet ang tao. Yun lang, sana maayos sila kasi sa akin, no? Sayang. Medyo nalungkot ako nang Yes. nakita ko yung tatay. Tatay. Na nandun sa crowd. Tas Na kinawayan inaabangan at kinawaya naman ni Kaloy. Pero just the same, tatay pa rin yun eh. No? Sana tinigilan. Niyapos, no? Mas maganda sana. Oo. Pero sa kanila yun. Saka- Pero ako, Sana- ayoko nang humusga kasi alam mo, ang aking mahirap dito Sana sa maayos JB, nila. Sana maayos nila. Hindi natin alam yung dynamics within the family. Kaya maganda- na natin sila. Maganda Ayan na ginawa natin ni Manong Chavit. Oh. Magdodonate ako ng 5 million sa inyo. Kumain na kayo, mag-ayos kayo lahat, etc. Pagkatian nyo. Hindi, kayo na. It's your money. Kayong pamilya para magsama-sama ulit kayo. Una ko siguro yung gagawin ko, Nay, halika rito. Halika. Kiss. Ah! Tayo. Oo! 5. Nay, kalahati iyo, kalahati akin na bahala ka na ha. Ako mula yun. Pagkatian na yung 5. Kasi Manong May Chavit, taon na ba si Euro? 24. 23, 24. Kaya pa 23, siguro 24. ng ano ito? Dalawa pang Mga Olympics. Kaya pa. At lalo ngayon, may pondo na siya. Nakakatawa si Kaloy Yulo, no? Oo. Ano siya eh, the tallest little man in the Yes. world right now. Yes, Kasi yes. maliit lang siya pero ang galing. Pero si Yung dalawang gold medal. Ang galing. Tatlong gold medal ng Pilipinas. Ang average height nun, wala pang 5 feet. dahil si Hidilin yata is less than. Ganun din. Oo, mga 4'11", 4'10". Kaloy is 4'11". Oo, di ba? yun naman eh. Yun Kasi yung- Google mo, Oo. ang Google mo, ang average height ng Filipina Oo. is 4'11", 4'10". And especially sa sport na to, gymnastics. Oh, Kasi tapos ang Pilipino naman, yung lalaki Oo. sa atin, ang average height natin hanggang 5'2" lang. Sa Google, kahit na tingnan mo. si Simone Biles ba, ilang bang ano ba height nun? Yung sa US? Ganun din, mga 5 feet. Bata rin. Parang ano 5 lang, feet no, lang maliit yan. lang, ano? 5 feet lang. Talagang ano lang eh, no? Talagang pint size yung mga... Hindi, kasi mas compact yun. Magaang. Mas compact yun. siguro sila, no? Oo. Kaya congratulations uli kay... Yulo. Kaya lang, ayusin na ho natin naman sapagkat ito sa issue naman ng, for example, ng golf. Yan. Hindi, kalimutan na yung basketball. Yung basketball, iwan mo na hanggang college, tapos kalimutan na natin. Oo, Ang develop natin ng mga liga, yung talagang May laban tayo. magbibigay ng athleticism talaga sa tao. Tama. And then, Tsaka pwede sa Pilipino. and then ipasok ulit yung idea ng grassroots na sports program. Kasi nawala ibalik, yung ano? grassroots. Alam mo, kung Jonathan, ang problema dyan, mula nung yung DEX na paghiwa-hiwalay. Oo, na paghiwalay. Nawala. Dati kasi Department Yes. of Education, Culture May and Sports. continuity. Yes, yes. Dati, may grassroots tayo because yung DepEd, kasama education, yung culture, tsaka Yes. yung sports, Tama. nakakapag-develop tayo ng grassroots. Panahon Sayang. ng Gintong Alay. Yan. Sila Lydia De Vega, sila Elma Muro, sila Isidro Del Prado. Lahat yan ay produkto grassroots yan. Grassroots. No, sayang. At Sayang. talagang hindi ano yan, talagang grow lahat yan. So yun ang dapat natin siguro tignan yung nahiwala yung ating sports association, yung sports, yung culture sa DepEd. Dati maganda. May grassroots Parang ngayon development. mula na nawala, parang wala yatang parang focus. Walang Hindi, nag-uusap ang eh, problema hindi natin, nag-uusap. spending on sports facilities, Oo. puro basketball, pati basketball court, di ba? Lahat basketball court. Dapat iba na. Kapag nagtayo yung LGU, for example, ang tatayo ng basketball court, di ba? Oo. Tama na yun. Hindi So na ano dapat parang ano na, mga multi-purpose, Mga pwede pa multipurpose. gymnastics. May gym, may badminton. May Football, Oo, football mga na, pwede. pwede football, di ba? Track over. Football, Track ha? over. Track Tas over. may- Track Football, over. ano, hindi Olympic sport ang football. Ano? Dapat multi-year yan. Ha? Yung mga Football? project dyan dapat multi-year. Oo. Na track ano, oval na na iba-iba. merong mga na may kasamang gym. Yes. Di ba? Oo.
At sa boxing, okay tayo sa boxing sa tingin ko. Oo. Pero ang boxing wala sa LA Olympics. Nagkakagulo ngayon ang Hindi, ano lang International daw yun. Olympic. Temporary lang. Hindi, yung IBA kasi, yung body ng IBA. Kinancel yun, di ba? Cancelled na yung accreditation ng IBA. From sa Olympics. At saka dapat masettle natin yung issue ng gender. Oo. Hindi malinaw Yes, eh. hindi malinaw. Oo. Ito kasi ang Kawawa tanong dyan, yung di iba. ba? Kapag ikaw, you walk like a man, you look like a man, are you a man? Yun ang problema doon, di ba? Parang yun ang We should not, ang sa akin, pagpansin doon sa nangyari sa vaccine. pwede pa natin i-background na kung transgender, dapat absolutely not. Absolutely Hindi not. Ah. Ngayon, pag Born female, born female with Pero- male attributes, yun nga. dapat kung- yan, pag-usapan ng gusto yan. Kasi ang Yung lamang yung X chromosome, di ba? Oo. Dapat yung XY eh. Hindi, ang problema nga dito, Minsan may lamang Sen, eh. Oo. Sek Boying at saka kung Jonat, hindi nga malinaw pa, even in science, to determine yung nasa gitna. Kasi kung parang intersex, kunyari ikaw you were born with both, for example, both male and female. Chromosomes? Hindi, both male and Organ. female Characteristics. Ano ka? How will you be classified? Assuming you were not born with Hindi, pero with yung that. transgender, dapat mawala yan sa... At transgender out talaga kasi Dapat may yan. artificial... Hindi talaga May nangyari. Unfair talaga yan. Magpapasex change pero andun pa rin yung kanyang attributes. Muscle. Kasali siya sa swimming competition, weightlifting ng mga babae. Hindi natural. Hindi Lalo natural. sa vaccine. Oh. Di vaccine. Lalo sa vaccine. Kawawa yun. Boxing and all Ubayan. martial arts, combat sports. Oh. Kasi ang nangyari ngayon na kung di ako nagkakamali, wala pa talagang isang klaseng test para dito sa mga Madetermine. in-between. Wala. Madetermine Nag-aawayan pa nila. Ano ba tayo? XY ba tayo? Hormonal ba ang test natin? Anong klaseng test? Wala pa Wala pang Hindi, standard. kukuha tayo ng expert katulad mo. Oo. Ikaw, expert ka sa female. Kayang-kaya mo yan. Expert ka sa Sa female. female, Ipapasok sa kwarto. Oo. Andun ka. Malalaman Ano mo. sabi sa amin kung pwede Break o na ba hindi? tayo? Hindi. oh. Ang sinasabi nito nagte-text, Oh. nasa pintig ng puso. Ayun. Pag ikaw, halimbawa, pumasok nakita ka mo. doon. Nakita mo. Oo. Pumintig ang puso mo. Yan. Tapos lalaki ka. Alam mo na ba? Alam mo na. Ito. Ayan. Pero tama si Jack Boy, dapat sana we have 4 years, dapat ma-resolve yung issue yan. Kasi kawawa naman, unfair sa mga talagang tunay na babae. Yes, yes. Hindi mo pwedeng ilaban nila. Oo. Hindi mo talaga Kaya sa mga tunay na babae, lalo sa mga combat sports. May lamang, ano? Kawawa eh. Di ba? Pero kasi ang tanong pa rin nga dito, Sen JB, kailan dapat mo ma-resolve. determine na ito ex-disqualified sa... Ang rule dapat dyan, pag combat sports, bawal. Bawal. Dapat dyan, pwede mo ilaban yan sa volleyball. Pwede. Oo. Pwede mo ilaban sa basketball. Non-contact. Hindi, Or- supposedly non-contact. Kahit physical siya ng konti. Wag lang Pwede. combat sport. Pero ang Wag lang tanong, combat. pero ang tanong pa rin kasi... Kasi parang bawsi yun Hindi, eh. tama. Pero ang Violence against women. nagiging issue, Parang Judo. Sa judo. Nagiging issue, Sek Boying, Sen JB, kung Jonat, paano mo determine to, iklaklasify mo kung babae o lalaki? Assuming born by... Papasok nga sa kwarto pagkasama. Yung nga. Ipapasok Yung sa mga kwarto. ganon. basahin natin itong text. May Ikaw text at dito. tigano. may mga experts talaga ganon. Oo. Dito galing kay Admin Suarez sa Cebu City. Sabi niya, good morning boys. 50% of Filipinos are against divorce. So 58.67 million are in favor. Kasama tayo sa in favor. Sabi niya. Sino yan? Ito iba naman to. Issue naman to ng divorce naman. Divorce ano. Ako, nasa naman yung divorce bill? Alam mo, Nasa depende sa Senado? questionnaire yan. Nasa Senado na, no? Ang divorce bill. Depende. Tapos Nasa pasado na siya Pero sa alam niyo po, pasado na ako, siya sa house. kailangan palitan talaga itong pangalan ng bill na to. Hindi po ito divorce bill. Dissolution of marriage law. to. Dapat ganon. Dapat Hindi ganon. ito siguro, Siguro, sapagkat malayong-malayo, itong batas na to, Sa divorce. doon sa style ng Amerika na Sa western, divorce. sa western Hindi divorce. ho eh. Tama. Dissolution of marriage po ito, Filipino style. Siguro malaking chance ang maaprubahan yan basta palitan yung title. Hindi ang ginagamit kasi ng mga kritiko, divorce. Divorce eh, Hindi kaya yung may divorce ano ito, kagad iba eh. ho ang konsepto ng Dissolution. divorce. Tama yun. Mas mabuti Tsaka- ang dissolution. Tsaka hindi naman natin papayagan niya na parang Amerika na drive-thru lang. Oo. No, yung divorce na nag-away lang. Drive-thru. Mag-apply lang pareho. Okay Bibigay na, parang kagad. ganun. We will also base it on, Hindi halimbawa, pwede. titignan natin yung Hindi pwede. kanilyo, Kailangan iba hirapan pa. natin sila. Mahirap din. Yung talagang Kailangan extreme. Alam mo, Oh. kailangan itagdag kasi natin. Oh. Yung union, yung sex same marriages, kung tatanggapin natin ng same sex, yung
SOGI na yung ating yung ating mundo Another yung yan. union of Another same-sex issue yan. unions. Oo. Kasi nagkakaroon ng property complications. Oo. Pag hindi natin ilalagay sa law yan. We should open our minds to having contractual relationships between the same sex when it comes to property That will not relations. affect your civil status, Yes. but rather more of... Contract yan. It's a contract. Property relations. Contract. Property relations. It's a Property contract. relations. Kumbaga, pwede. maglalagay tayo ng bagong classification na parang common law, Common but not specifically one of matrimony. Yes. Pero Hindi. common law lang. Hindi, then hindi siya matrimony. With the Contractual property obligations. relations. Contractual Ang sinasabi obligations. po ni Secretary Boying ay yung pong mga nagsasama po na hindi natin maiwasan sapagkat talaga naman meron Gusto nila naman magsama. nagsasama na parehong They're comfortable with that At kind sila of naman Naman ay- institutional arrangement for Yes. this. Oo, di ba? Dahil naman nagsama ng matagal, mga Kasi tayong ano yan, kilala. bawa nagsama sila. Oo. Nagkautang sila magkasama. Saka oo. Tama. Paano mo babayaran yun? Tama. Pag ganun, meron naman silang property, hindi naman nakaregister sa pangalan nila pareho. At saka nakaipon. Dapat Nakaipon sa sila. property Ano, ari-arian. Dahil sila ay nagsama na parang mag-asawa talaga. Oh, Pero ito naman na Sekboying Kapag yan, contractual. isip natin. Contractual pero mas ito mabuti. Sekboying, hindi ba sakop Pwede na ito sa nung meron tayong provision na sa batas ngayon? Co-ownership? On common law. Di ba ang common law? Hindi, co-ownership May rule na lang. tayo, di ba? Hindi, ang malinaw lang sa batas natin, co-ownership. Hmm. Pero, man and woman pa rin yun. Ang Hindi same-sex yun. ang dating. Ayun. Oh, man and woman lang yun. Okay. Same-sex Co-ownership. Kung contractual meron na magkaroon arrangement. ng batas na kumbaga Same-sex contractual. sabihin natin same-sex but ganun pa rin ang provision will apply to yung common law provisions. Yung common law partners provision. Parang ganun. human Partnerships. partnerships. Human partnerships. So, para ma-recognize lang na meron din property regime Oh. Yung ganon. them. Yung ganon Oo, pagsasama. Same-sex. I-apply din kasi di ba Property relations. hindi Pwede. expert si Sen JB dito pero di ba Sen JB pag nagsama yung isang babae at lalaki na hindi naman nagpakasal, nagkaanak, nakaipon, di ba sa batas natin meron naman coverage yun, di ba, Sek Boying, na yung pag-aari nila, this will be based on their contribution. O ilan ang kinontribute mo, pag hinatian, ganun din yan. Ganun din siguro. Isama lang sila doon. Pati sa utang nila. Pati sa utang. Yes, siyempre. Kasama din naman yung sa Kasama. common law yung common law partners, pero hindi naman pag umutang. Ano ba yun? Magkakaroon ng impact yan sa economy natin. Yes. Yung mga nagsasamang Kasi finally finally, they will have something, a platform for that kind of Pero Pero- stability. Kasi yung Yes. ASP na, sabihin natin. pero yung ba sinasabi mo, Sek Boy, kasama na ipasa na yung SOGI bill? Hindi naman. Hindi naman. I don't think we need it. Advance pa tayo dyan eh. Ang sinasabi mo lang, Advance than other countries when it comes to recognizing people's fairness. Ayun. People's different point of view. ang sinasabi mo lang, pagdating sa mga pagsasama, yung ari-arian, ano? Yung maaaring property nga. magiging Property ari-arian o yung magiging Legal utang. relations. Legal and property. Legal and property relations. Relations. Property Yun. relations. Oh, ito daw, good Magkaroon, morning. oh. Sabi ni Congressman Cador Plato. Oo! Oy! Andiyan kahapon Andiyan kahapon sa Quadcom na hearing. Nagpapasalamat daw siya kay Sen Cador. dahil na-confirm na yung barangay FBR ng Norsagaray na-approve na daw. Sabi niya. Tsaka yung holiday sa Santa Maria, Bulacan. Ang daming holiday. Pero ano yan special working lang ibibigay natin kasi marami ng ang magiging patakaran natin pag per province one special non-working lang. Isa lang kasi we have kung titignan natin holidays natin sa isang taon, isang buwan ang ating holidays, 'di ba? Hindi natin gusto ko liwanagin, naging may na issue kasi yan laban kay SP Cheese na hindi natin babawasan, kundi hindi na tayo siguro magdadagdag pa. I-rationalize. Ayusin na natin. Lalo na yung mga national. Kasi yung mga probinsya at saka yung mga munisipyo, may mga ganun eh. Yan. Hindi, isipin mo, pag ganyan bang mawawala yung holiday ng munisipyo? Hindi. Hindi naman. Hindi naman kasi kung nauna na yung munisipyo, yun ang problema. Meron na eh. So, isa lang ang working, isa lang ang nagkakamali, Sek Boying. Yung mga holiday na yan na munisipyo, actually, ang tinataon niyang piyesta, di ba? Yung holiday, kaya nag-holiday para magkaroon ng pagkakataon, mag-piyesta. Sa Cavite, hindi yan ang hinahabol namin. Ano ang sa inyo? Holiday na gusto namin, yung yung birthday ni Emilio Aguinaldo. Yan. Ayun. March 22. Yun talaga dapat ang dapat provincial holiday. That is for the province. For the province. Parang yun yung magiging province of Cavite Day, yung birthday na ni... March 22. Yung ba ngayon? Yung ba ngayon ang sinusunod? Yung birthday? Meron ka Di basta pa? it's a special Cavite holiday
But we need the proclamation every year. So hindi sa batas na. regular, hindi regular. At least only for the province of Ganon Cavite. yung ginawa nating compromise, no, na ipinasa natin na yung mga humihingi ng proclamation bilang special working, pero basta bigyan ng proclamation, then it will be non-working. Ganon pa rin. Kasi pag meron na, talagang naging ganun patakaran, hindi na tayo magdagdag. Mahirap naman pag hindi mo na... Kaya nga sabi nga ni... Sa rules yun, ano lang sa Senate yun, kasi nga yung... dahil, mo sa floor. yes, dahil matagal ng usapan sa Senate yun, dahil it affects the competitiveness of the ng buong bansa natin kasi ang dami nating holidays. So, babalansin You're still natin. in the rules committee. Ando ka pa rin Sa rules. Sa rules ko Yes. pa rin. So, si Francis Tolentino ngayon ang Siya ang majority Majority. leader. At sinasabi nga ni Kong Ador Plato ng distrito ng Bulacan na may District hawak na 6. District District 6. Sabi niya yung daw holiday na mali in honor of their great poets, musicians, and writers si Hussein Hussein Batute Batute at Francisco Balagtas sa Santa Maria. Santiago. Ayun. Dalawa yan. Kaya talagang itong si... Si Kador talaga. Ba to? Kami mong tinanong kahapon kung Adog doon sa Quadcom meeting. Kador, paramdam ka naman. Matagal na din nagpaparamdam si Kador. Ayun. Ayan. Ano, alam mo, Kador, good morning. yung Busy ating- ba? At Busy, kahapon, busy. kahapon, nandun siya sa distrito, namigay daw siya nung Baka tupad. Tupad. Namigay siya tupad. Mabigat. Talagang, bigat. Mabigat. Pag Mabigat. may kalano kayo, kumatok ko kayo sa pintuan ni Kong Ador, sigurado. Pag uwi nyo, hindi naman kayo luhaan. Ayun, nakangiti kayo. Hindi, May chicharon kayo at kakanin. Sigurado may chicharon ka kanina. At saka hindi. Si Kador kasi, mabigat din ang kalaban niya ngayon. Oo. Sa oo, District oo. 6. Sino? Merong isang... Lalabanan daw na. May Hindi pumaporma. na Forma. pag na pangalan, baka Wag na. sumikat pa. Baka sumikat mahirap, yun eh. mahirap Pero, yan, ha? Oh. may pag-usapan na siguro natin yung liwanagin natin sa divorce, hindi man tayo talagang for it, no? Pero pag-aaralan natin, buksan natin, isipan natin. Dapat. Buksan. Dapat. Usapan buksan. natin Hindi yan. divorce, hindi divorce. Pag-usapan natin yan, dissolution of marriage Very law. Pagbalik natin kasi nakapila na yung ating mga advertiser. Aba, dami, ha? Dami, ha? Dami. Kailangan Number mo one pa rin ang bigyan, Tagstat, ha? Shem. Number one sa Number one, Tagstat. kahit Sa sino. number 2 tayo, walang problema. 9:33 ng umaga. Good morning Pilipinas. Ito po yung programa Executive Session. Nagbabalik po uli kami dito. Live po ang inyong mga kasama rito sa Executive Session. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama po rin po natin, walang iba. Senator, Master Rider, JB Ercito. The one and only. The one and only Master Rider. Secretary Boy Two wheels lang ako, ha? Two wheels, ha? Ikaw naman, alam mo, lalo mo iklaro. lalong nagkakaroon Kasi alam ng ng- tao, lahat yung two wheels lang naman. At Oo, Congressman ikaw- Jonathan De La Cruz. Good morning, boys. Good morning. Ikaw kasi, iba nila-ride mo. Balik na naman Ay, sa akin. Ito. Ikaw, ano ba basta- ano ha? sinasakyan mo? Four wheels tayo. Four wheels. Kotse lang. Kotse lang tayo. Patanda may Pero ang gamit mo, third leg. Oh. Oh. Basa! Ito, yung Oh. paborito natin. Oh, basa. Si Bong Belica. Oh. Pagkagreet naman po. Taga San Juan yan. Taga San Juan to. Pagkagreet naman po ang aking apo, si Desmond Darrell Belica. Happy birthday. At saka si Mildred Gonzalez. Tapos si Colonel Francis Cabugon na nakikinig po ako, watching and nakikinig from Paway, Ilocos Norte. Ba? Talaga ng layo natin. Text lang kayo ha. Text lang kayo dito sa amin ha. Pag baya ka may celebration. Sino nga may birthday si Desmond? Tsaka si Happy kasama birthday. ako, si Deputy Majority rin, si Senator Mark Villar. Happy birthday. birthday. Oy, birthday ba? Birthday ba? Nag-birthday si Mark, yes. St. Happy Mark, birthday. happy birthday, St. Mark. At siyempre, babatiin din natin yung ating kasama at kaibigan, wala iba, si Judge and Director Jimmy Jimmy. Santiago. Uy, Oo, Judge. Yes, Judge. Jimmy, Director and the director. Ready na kami. Yes, Judge. Ready na kami ngayon. Pagdating namin, salamat sa salamat sa pakain. Ha? Gary, hindi pa ngayong weekend na ito yung long weekend. Next week pa. Next week pa. Next week Ito naman, pa. Kayo naman, no? Oh. Hindi pa. Next week, pa mahaba. yan. Next week. Mahaba ang long weekend natin next week. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Oh, 4 days. Maganda. Oh. Kaya ano eh. Oh, Kaya ito. hindi tayo mawawalan ng Hindi holiday. tayo Marami. mawawalan ng Yung mga holiday. hindi expected talagang Oo. At dinideclare. tama-tama, pinag-uusapan, Sen JB, itong issue nun sa divorce. Actually, hindi divorce eh. Itong issue ng dissolution of marriage. Tama. Ano? Kasi sabi nga nito ni 0517, bakit ba kasi takot tayo mga Pinoy sa divorce? Hindi nga divorce to. Dissolution na, of dissolution. marriage. Dapat baguhin. Pwede naman silang Title. mag-divorce nang nagpakasal uli kung hanap at gusto talaga nilang
binubugbog sila ng asawa nila. Siguro sa akin, alam mo, ang aga-aga. At saka, Pero Gerald, maraming klaseng bugbog, ha? Oo. Meron din namang emotional abuse. Yes. tama. Meron verbal abuse. Yan. Pero ang tatanong ko sa'yo, Sek Boying, pag lalaki ba, binugbog, meron ba tayong, ano, meron Wala. ba tayo, wala? Ha? Wala Hindi, ba? maltreatment lang of spouses. Pwede pa naman. Pwede Pero hindi naman. tayo pwede, wala tayong bawsi-bawsi. Wala tayong bawsi. Wala no? tayong karapatan sa bawsi. So kung tayo ay kunyari, alam ko, ikaw, lagi ikaw, pwede kang kutusan, di ba? Ng mga commander na, gano'n. Ano reklamo na? Wala tayong magawa, gano'n. Kunyari, ano tayo, light-lightin tayo, sigaw-sigawan tayo. Hindi nga totoo. Baka Maltreatment. nagtatanong kasi, Hindi, ha? maltreatment lang. Lalaki, Maltreatment tayo. baka lala, babae lang yung... Oo. Ikaw, nabibiktima ka rin yan, di ba? Alam mo, Yung mga bagay, dapat ikaw, masterminder. Kakarait mo. alam mo, General, Oh, hindi. yung pag ganyan ang nangyayari, alam ko na kung anong ginagawa mo eh. Pag ganyan nangyayari, nagiging rason mo yan para hindi ka na umuwi muna. Ano nangyayari? yung sa akin lang, no? Kasi siguro, nakikita naman natin, Oh. Catholic country tayo. As much as possible, we want to preserve The family. marriage. The family. Tsaka constitution yun. Tsaka yung sagrado yung yung kasal, yung kasal. Oo, sacrament of matrimony sa atin. Oo. Kaya lang yung reality, talagang may nakikita tayong mga irreconcilable differences. Lalo na yung nabanggit ni Sek Boying, yung battered hindi lang wife, so both ways. Battered husband. Battered husband than A, not you, ha? Tsaka hindi lang physical, no? Tama 'yon, may emotional and psychological abuse, 'di ba? So, pag ganong miserable na ang buhay, alam nga namang hayaan natin maging miserable. Sabi nga dapat may second chance din naman lahat na everybody deserves to be happy. Yeah. Hindi kasi siguro Saka masasama pa dyan yung mga bata. Yung Mga bata, kawawa rin. Kikita nila yung una siguro yung dapat experience natin sa ganun. isipin na o sabihin na hindi ho lahat ng dissolution of marriage ay ang intensyon ay magpakasal uli. Yeah. Hindi lahat. ha? Hindi. Marami ho dyan na Tahiligan lang ang gusto. Oo. o lang. pwede rin na, ayaw ko, katahimikan lang. mag-isa na lang muna ako, di ba? May katahimikan ang buhay mo. May kaligayahan ka. Peace and Tama. tranquility. Ganun lang. Yung Diba? extreme Oo. cases lang yung sa atin na kung sakaling i-consider natin. Tama, hindi nga divorce yung Dissolution. At titignan din natin yung mga canon law, di ba? Kung ano yung mga basihan nila. Yan po yung mga pag-aaralan natin. At gustong manira ng pamilya rito. Tama. Wala ho sa atin gustong... Ang gusto nga natin ma-preserve. Yes. Wala ho sa atin dito Priority gustong natin magkahiwalay-hiwalay yung isang pamilya. Kaya lang, pagka mayroon na talagang pagkakaiba ng pagtingin sa buhay at pagtingin sa lahat ng ginagawa, baka marahil mas maganda pang wag na mag-away. At di ba? Kasi naapektuhan din yung mga anak. Tsaka naghihiwalay din naman eh. Minsan kadalasan nga niyan, yung nangangailangan yan, yung hiwalay na hindi na talaga sila nagkakausap. Wala na. Pero hindi magkaayos. Tama. Di ba? O dapat yan, hayaan at bigyan na natin ng Kalayaan. ng simulain mula Makapagsimula ulit. makapagsimula second chance na magsimula chance in muli. life. Oo. Kung minsan nga, gumihingi na nga ng magsasabi nga sa mga magulang na maghiwalay na sila yung mga anak eh. Lalo kung may malay na. May isip na. Wag na, kasi Sasabihin kawawa lang kayo. Bottom line. Maigi na, mag-ano na lang kayo, di ba? Bottom line, nobody deserves to be miserable. Yes. Diba? Ganun lang. Pag miserable na talaga, di ba? Yun At lang saka naman kailangan sa- medyo siguro yung mga grounds. Kaya nga sabi ko, Philippinize ito eh. Dissolution, hindi divorce. Tama. Di ba? Kailangan natin ito, gamitin yung divorce. yung pag-dissolution ng marriage na, medyo mabigat na talaga yung grounds. Ano? For example, yung nangyayari ngayon, mga 3 taon na talagang separated in fact. Yung hiwalay na talaga. Physically, wala na sila. Mga 3 years or 5, depende. Mas pareho sila, may kasama ng iba. May kasama ng iba. Di ba? Talagang yun. Kahit ano bang gusto natin gawin doon, nagkaanak na sila sa iba, yung gano'n. Bababalik mo ba yun? Medyo malabo na yun, di ba? Yung mga talagang nagkaroon na ng kaso, nagkasuhan na. Talagang iba na talaga. Medyo hindi na maganda talaga ang pakikitungo. Yung mga ganong klase, baka yung talagang, baka pwedeng pagbigyan. Lalong-lalo na yung mga abogado na nadidisbar dahil dyan sa ganyan. Oo nga, oo. Meron Meron may nangyari ng gano'n. Kaya, kayo, ha? Yeah, mas masakit yun na disbar ka dahil nag-post ko sa Facebook. Meron mga gano'n? Meron. Kung ano ngayon, yung isa sa mga vlogger. Ganon? Disbar siya dahil sa... Pinipost siya sa Facebook? Nag-post siya ng pleading sa Facebook. Pleading sa Facebook. Pleading sa Facebook? Yes. Naku.
Pero ano yun, talagang ayaw na Supreme Court yun. Nag-warning na sila eh. Dati. Tapos ginawa pa rin. Ba talagang may problema talaga siya. Kaya yan ang mga issue pa. Ito pa, meron pa, ano lang dito Ito lang sabi na, ito lang talagang pag-usapan lang daw, sabi niya. Mga minamahal kong mga executive sessionista, ano po yung inyong pananaw doon sa 21 pesos per meal na sinasabi na 64 21 ba per meal o ano ba 64 pesos 64 per day 64 Neda ba to Neda bale 21 kasi 64 yung presyo nga 70 pesos a day 70 pesos yun yung sa presyo no 70 a day pero siyempre, maraming kumakatkong maraming tumutong. Ibig sabihin aahitan pa yung 70. Ahit yun. Ahit yun. Nagpaliwanag. So, pag inahit yun, siguro 35 na lang. 15 na lang isang kain. 15 isang kain. Ano pa yun? Uy, maswerte pa sila, 45. Nagpaliwanag na nga si Secretary. And kailangan niya talaga magpaliwanag, Secretary Balisacan. Kasi sabi niya, it was just a policy discussion. Hindi naman yun ang talaga. Pero kasi based on the price of rice, the price of fish, yun ang kanya the sinasabi. price of vegetables, kung ano ang kayang ilagay sa hapagkainan sa ganung halaga na pag kumikita ka ng ganung halaga sa isang araw. Kasi so tingin naging issue lang naman dito. Nakasama kasi may nutrition factor yan. Parang nag-ano lang si RC si Balisacan. Naging issue lang kasi yung kumbaga kasi yung ginawa niya na menu, no? Kaya lang siguro nababatikos yun. Kasi yung ito dito malalaman ano ba ang definition ng pag-poverty level ka. Actually doon siya nangyari. Dapat hindi niya binanggit yun Yung tipo sinasabi mo, sige, pag ito yung poverty level, masasabi namin mahirap ka na talaga. Di ba? Siguro yun ang pag-usapan. Kasi dapat lang sa NEDA, siguro... Saka yung mga ganyan, huwag nyo ilalabas. Huwag nyo nang Nagdi-discussion lang kayo Pambira kayo. Di ba? Ngayon, lumabas pa ngayon, anong batayan ng NEDA pagdating sa poverty level? Di ba? Ang poverty level pala, pag ang NEDA ang sinunod mo, yung 70 pesos a day lang. Pero ito, tanong ko kung ang minimum wage na natin, tinaas na, ng Pangulo tinaas na. 500 something 600 na nga yun. In Metro Manila. Bakit ang ginagamit pa rin na batayan nito? 70, napakalayo. Sa minimum wage, di ba? Parang hindi ata tugma yung pag-aaral ng NEDA. Ito ang sinasuggest natin sa kanila, pati sa PSA. Huwag ninyo masyadong dinagamit yung statistics. Gawitin ninyo yung real life. Kasi nagdidiskusyon lang kayo, tapos lalabas nyo sa dyaryo, ito na. Hindi. Kagaya ng unemployment, underemployment, yung mga definition, redefine nila. Huwag na. Ilabas na lang, yung talagang standard na, yung traditional definition, Wala nang window dress. Huwag kayong mag-window dress. Kasi nga dito nga doon sa nakita mo ba yung menu ng ng NEDA? Ay nako. Ngayon ko lang nalaman, meron pala tinatawag sa NJB na rice corn ano 'yan? Rice corn meal? Rice corn meal hinalong pinaghalong bigas at saka pinaghalong sa Sibuyan. Ganun ba? Sa Visayas area. Pinaghalo na mais at saka bigas. Yes. Yun. So yun ang pinagbasihan ng NEDA, no? Gumawa pa sila kasi ng menu 'di ba? Oo, para naman kayo tapos para naman kayo pero tsaka yung mga yun, iniisip nila may mabibitas na balunggay lahat ng tao. Wala naman tayo mabibitas na balunggay. Sa backyard. Yung ganun, 'di ba? Para silang si Ramon Concepcion. Yung dating Secretary of Trade. Ramon Concepcion. Bakit? Kasi si kabata siya ni Joey. Ramon Lopez yun dapat. Ikaw talaga. Hindi, kasi di ba siya ito ang dapat na adobo. Putra ng 100. Wala pa ako naririnig sa bago nating DTI. Wala pa. Acting pa lang naman Acting pa lang naman yun Acting pa lang. Hindi, pero yun? Ilalagay na sa confirmation yun. Ipapakonfirm yun. Yung si, ano ba to? Pangalan? Olaguer. Pero ang nalulungkot ako si Boyke, Roque. Ay, na siya first secretary. Nalulungkot na ako si Hans Kakdak, na mahusay sana yun sa Department of Migrant Workers. Hindi ba na-confirm? Wala pa? Hindi pa? May problema. Sino? Si Congressman Marcoleta. Sana naman ako nakikita ko, ako nag-defend ng Department of Migrant Workers for past 2 budget seasons. Talagang nakita ko na
Wala nang Nagtatrabaho yun. ibang pwede pang pumalit kay Hans Kakdak. Talaga he knows it from top to bottom. Hindi, talaga Tsaka maayos yun. kasama ko si Hans doon sa OWA. Kami doon. OWA pa lang. Hindi, pwede na ma-reappoint yun. Abo. Alam Nakaisang Pero bypass pwede na. reappoint. Alam niya, kasi nag-umpisa yan nasa labor arbiter. Tapos umakyat yan sa POS. Career Alam niya, talaga. Career yan, career. Tapos napunta yan ng OWA. So alam niya Alam yung niya lahat. buong cycle ng migration na pagdaanan Tsaka sa na yan. labor. Oo, Ang kaya- ano ka lang kasi sa CA kasi sa Boeing meron sila sa house na parang all for one for all sila. Pag yung may isang may issue, Hindi, ganun talaga. no Siyempre, choice. So, patakaran ng house pero yun. So, kaya nga sayang kasi nanghihinayang Pero ako hindi sa naman isang lahat tao. masaya sa ganung Kaya nga sistema. Sana mag-ayos. Mukhang ganun na nga po. Sana ayusin nila. Na hindi sila nagkasundo, pinagbigyan Tama. lang. Pero parang laging gusto siya na pinipibigyan. Oo nga, sana nga no? Sayang kasi ito Oo. na talagang maayos. Hindi, magaling si Career nga Sek Hans. Alam Di niya. ba gusto alam mo dati yung posisyon niya? Hinahabol mo dati yun. Hindi ba naging assistant ka lang, di ba? Hinahabol mo dati yun, ha? Hinahabol ba? Ha? Baka ikaw nag-feed kay ano? Kay Marcoleta. Ito, Hindi, kasama mo sa OWA yun, di ba? kasama. Magaling Kasama yan mo si Hans. sa OWA Magaling yun. si Hans. Galing kay Jojo ng Baguio City. Good morning, sirs. In favor po ako sa annulment pero hindi po ako in favor sa same-sex marriage. Same-sex. Hindi, naman, ba? hindi naman. Civil union lang. Oo, baka lang. bali ang... Civil union Property lang. relations Kaya lang. hindi na marriage. Kasi Property relations, Hindi okay yan. sinasabi Hindi marriage, hindi marriage. hindi yung same-sex. Ang sinasabi lang yung property relation. Legal lang. Legal Magkaroon status ng legal ng kanila. entity, oh. Entity, yung kanilang Ito ba, sabi naman Oy, si Diyosa, batiin natin. Legal partnership. Diyosa, ng Davao. Ay, maayong buntag. Good morning po. Good morning. Happy Kadaya. Oy, Ay, happy Kadayawan sa mga taga Davao. Yes. Alegre ka ron sa Davao City. Ano yung alegre ka doon? Hindi ko na. Pero anyway, yun na yun. Alegre, maganda yata. Ayun, no? At Hindi, masaya happy dyan sa Davao Kadayawan, pag no? ano. Masaya ngayon dyan. Saka lahat ha? ng produce nila, yung mga marang, lahat. Wow. Nilalabas doon, yung mga durian. Oh, nako, namimiss ko na nga yun, no? Blessed city. Yes, oh. Oo, Isa yan sa ang pinagpalang lungsod, ano? lungsod Oo, sa buong lungsod sa buong Pilipinas, ang Davao. At saan yung area, blessed no? with the good people. Mindanao also. Di ba Blessed doon? with the- Buhay mga taga Davao. Oo. Happy Kadayawan sa inyo, ha? At nag-enjoy kayo dyan. Sana dumagsa ang mga bisita dyan sa inyo. At sana meron din Oo. pati yung tsokolate at Napanood mo ba yung ano? padala Oo. dito. Yung, Nagpunta ka naman sa yung hearing ng Congress about human rights, EJK, yes, drug war. Yung quad, Ano kami, no? Hindi quad yun. Hindi quad. Ito yung Human rights, human rights, tsaka oo. EJK. Oo. Yung kay Kay ano. Benny, kay Sherman Yung kay Benny. Benny, kay Abante. Benny. Ang galing ni Benny dyan, ha? Magaling. Gusto ko yung questioning niya. Tsaka si Akop. Magaling. Galing yung dalawa. Magaling. Galing ng dalawa, oo. Kasi alam niya alam nila yung si Congressman ako was a former Hindi, policeman. tsaka wala silang tinatago. Talagang bulalas lahat. Oo. Ang problema, Open. ang problema, parang nililibing sa Facebook yung kanila sinasabi. Nawawala yung mga feed na It's part of binibigay tungkol doon. It's part of Doon, the effort. Pero maganda yung maganda. Parang ang, merong counterprop na Yes, ginagawa yung kanila. meron. Kaya ayaw ilabas sa YouTube. Nililibing nila para hindi na makita yung kanilang mga feeds. Hindi, Meron na? kung ako yung sa committee, Oh. ang gawin nila, meron naman transcript. Hindi, dapat yung house ang maglabas yung house ilabas talaga nila ron. ng transcript. Oo. Pero ang nangyari ngayon Sek Boying, alam mo naman, naging minerge na ito. Yung hearing lahat nung 4 na komite. Minerge Yung ba? dangerous drugs, Oo. public accounts, tapos Human rights. So, Quadcom na ba lahat yan? Quadcom na lahat. Quadcom na Sinama lahat. na lahat. Sayang, At saka dapat yung dapat pa, yung human rights hiwalay. May isa pa. Yung 4 yun Alam mo yung drug war? Dapat hiwalay Dangerous yun. drugs. Dapat Dangerous Sinama drugs. kasi ang nangyayari daw sa Sek Boying Magkakaano ay related daw yung natutuhog. nahanap yung mga findings na Hindi, pero iba yung nagtutugma. Yung EJK, special concern natin yan dahil sa international relationships natin. Yung human rights, importante Concern yan. talagang Concern yan eh. European community Hindi lahat. pwede halo sa ibang topic yan. Dapat yun lang talaga ang iniimbestigahan. Yung human rights lang. Kaya lang Quadcom na kasi. Hindi dapat. Ginaman sa Quadcom. Dapat hiwalay yun. Kaya kami, at least sa opisina ko, kasama kami doon sa Quadcom on the part of Kung ako ang human majority, rights aspect. kung Human ako rights ang kami. majority leader dyan, hindi ko talaga Papayagan. hiwalay yung human rights.
Para iba yung Yung focus kasi, yung focus. Yung focus, ano? Dapat dyan nakafocus dyan lang. Kasi may international, yun eh. May Tsaka you're trying to ferret out facts na hindi hahaluan ng iba. Dapat yung facts nun talagang doon ka nakafocus. Doon pa lang. Na makita. Ano ba talaga? Kasi yung attitude ng mga police officers nun. Kasi ano yan eh. Very, very specific yung focus mo eh. Hindi mo pwede ihalo sa iba yan. Tama, Sekboy. Alam mo yung international, significance, implication, repercussion. Matindi. Focus natin na we are willing to come out with the truth. Kasi yung mga trip namin recently sa Paris, sa France, sa Belgium, laging tinatanong, lalo sa European Union, tinatanong yung Parliament, tsaka yung tinatanong sa amin lagi yan. Tinatanong sa amin lagi. EJK, The House can still look into that properly by way of the budget of the Commission on Human Rights. Pwede nilang work out in doon separately. Through the CSR. Through the CSR. Pero dapat talaga ipakita natin sa ibang bansa na open tayo sa ganyan. Open tayo sa discussion. Known to be an ally of the executive will focus also on matters that are of concern to the international community. Kasi pag nilagay mo sa Quadcom yan, ano nasa Quadcom? Iba-iba na yun. Syndicated dangerous drugs, di ba? Yes. Public accounts, human rights, at saka peace and order. Peace and order. Peace and order. Maano na yun. Medyo halo-halo na. Malawak na. Kaya kahapon, ang venue Bacolod, I think next one, masa meron mga series of locations na pupuntahan, hindi na sa house kasi current drug problem kasi ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin sa EJK, yung dating drug problem. Yung dati pa, no? Ibang portion of history to. You're talking about 3-year window in our history na dapat nakafocus tayo. Tama. At saka, hindi na maulit. At saka ang nagiging... Yan ang police natin eh. Yan ang problema natin sa police establishment. Para maging focus tayo sa nangyari sa police natin. Lalong-lalo na... Ano nangyari nung panahon na yun? Parang gano'n. Kasi sinabihan sila na di ba? Patayin nyo, akong bahala. Lalong-lalo na the issue of EJK. Kasi ngayon lang tayo nagkakaroon ng ganyan na focus first time yan. on EJK. Actually, hindi naman nauso yung EJK dito lang. It's been happening for the last 25-30 years. Di ba? Dapat talaga nakafocus tayo. Separately yan. Because you have not come across it na talagang openly. Kasi may natatago Natatago yan. Yung EJK issue. Ito naman, sabi naman ito na 2375. Iba naman ang pananaw niya. Mga bossing, good morning. Bakit lagi pinagtatalunan ng presyo ng bigas? Dahil napakamahal? Isama na rin natin 21 pesos per meal per individual. Pero ang presyo ng Red Horse, sigarilyo, and other vices ay hindi naman iniinda ng ating mga kababayan kahit sky high ang presyo. Ang mga Pinoy talaga, Salamat po mga sir and more power to everybody. Ikaw naman! Red Horse. Yun naman. Hindi pa sinama isa Yung ni Sen JB, yung isang ambisyon ni Sen JB. Ano? Yung riding, master rider. Yung sasakay mo. Ikaw naman kasi. Iba naman sa'yo Kasi sabi ko lang yung kay Iba. Kay Dodi. Kay General Dodi. Riding on tandem. Hindi in tandem. Mahilig ito sa ganon. Tsaka hindi two wheels to Hindi. Two legs siya. Talaga. Kasi sabi niya, bakit daw yun? Tama ka naman. Lagi natin pinagtutuunan yung... Kasi naman, hindi naman daw pwedeng... Mga bisyo yung mga sinasabi mo Hindi naman daw pwedeng 3 beses ang araw siya mag-red or sigarilyo at saka other vices. Di ba? Bisyo yan. After 6. Bisyo yan. Kaya issue pa rin yan. Pero alam mo, pag-usapan pa rin natin na iba pang nangyayari dito sa Quadcom, for example, dahil... yung testimony kahapon, pag-usapan natin. Yung testimony, Pero... sige, dali lang. Magandang usapan kasi ito kailangan na ho namin. Pagpasensyahan nyo na po kasi nakapila ho Pag hindi nako, problema ko. Pero bago yan, eto muna. Dahil meron tayo galing sa PAGCOR. Makinig po kayo. Adik ka na ba sa sugal? Naku. Lagi ka bang nakakaramdam ng matinding udyok na magsugal? Laging gigil na makabawi sa pagkatalo? Naglalaan ka na ba ng mas malaking oras at salapi para sa sugal sa halip na para sa pamilya?
Nababaong ka na ba sa utang at nagbebenta ka na ng mga ririan dahil sa pagsusugal? Kung kailangan mo ng tulong o maging isang mahal mo sa buhay, may mga programa ang Philippine Amusement Gaming Corporation or PAGCOR tulad sa Player Exclusion Program at iba pa. Para sa dagdag na detalye at impormasyon tungkol sa problem gambling, mag-log-on lang po kayo sa www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. Isang paalala mula sa PAGCOR, game safely and game responsibly. Ang oras po natin, 10:03 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Sino po executive session? Third segment na po kami. Huwag niyo po kaming iiwanan. Huwag po kayo susulyap sa iba. Dito lang po kayo sa istasyon. Hanggang mamaya kasabot kalahati ng umaga. Ako po si Atty. Todo Tulay. Siyempre, di po walang iba. Secretary Boying Rimulya, Senator J.B. Ercito at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, boys! Good morning. Pag-usapan natin yung issue dan sa yung pinag-usapan nga po, yung testigo. Yung si sino ba yun? Si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Gumban. Guban. Jimmy Guban. Kasi doon nagsalita si Jimmy Guban. Napakarami nang isiniwalat doon sa galit pa medyo talagang lumalabas yung ugat sa leeg kasi iniwanan daw siya sa ere. Iniwanan sa ere at siya ngayon ang nagano. Ano ba to si Jimmy Guban? Alam ko convicted na to, di ba? Kaya nakakulong yan. Nakakulong na ito. Nakakulong yan. Sa Bucor. Sa Bucor, life imprisonment yan. Kaya pala dinala kahapon nandun si DG Katapang ng Bucor sapagkat dinala nila sa... He was convicted of the crime of for the act of conspiracy to import illegal drugs. Ayun. So, convicted na siya. Pasok na. At sentensya yata nito kung nagkamali. Life imprisonment na to. No? At ang dami sinabi. Kahapon. Dapat background mo to, General. Kasi ito yung tungkol doon sa mga lifters Ito yung magnetic lifters. Parang na-raid yata ito na lugar na may mga magnetic lifter. Sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Na-raid ito na nakita yung magnetic lifter. Wala nakuhang... sa isang industrial estate doon. Pero wala nakuhang Shabu doon mismo, di ba? Meron. Nasa lifter. Nandun pa. May yung lifter doon? Nandun pa yung lifter tsaka yung Shabu. So may 400 kilos. Nakuha doon. Ayun. So may nakuha talagang 400 kilos. Wow. Magkano value doon? Billion yun. 400. Parang 2 billion. Parang halos 1 ton ang sinasabi. Yes. 1 ton Wow, ang laki na nakuha. Hindi ko lang ba't sinasabing 6.8 billion. Kasi ang PIDEA estimate sa value ng Shabu is 6,800 pesos per gram. Per gram. Ganun, kamahal ngayon. Kung sinasabi nila 6.8 billion, 1 ton yun. 1 ton. 1 ton? Wow. 1,000 kilos yun. Wow. Ang dami pala pero nakuha doon. Pero ang sinasabi niya sa testimony niya kahapon was 385 kilos. Nabawasan na. Parang gano'n ang naalala ko. May kumurot. Kaya napakalaki na nakuha doon at ito nga nagsasalita nga at may mga personalities involved. May mga personalities na binanggit Ang dami niyang binanggit kaya dito. Ang sa akin lang diyan, sa Congress lang. Diyan naman ako nang galing. Maghanap sila ng corroborating witness para mas matibay. Ni Guban, kasi number 1, it is a recanted testimony. Recantation to Recantation of his previous testimony. Testimony niya sa Senate. Before the Senate. Sa good government ba na Senate yan? Anong committee? Blue Ribbon Committee yan. Good government nga. Nirecant niya yung kanyang testimony sa Blue Ribbon Committee ng Senate. So, you cannot rely. All jurisprudence in this country says that's the most unreliable kind of witness. Yung nagre-recant. So, hindi pwede sabihin na SEC na, hindi, tinakot po ako Dapat maghanap sila ng corroborating witness who independent, will say talagang nangyari to. Will confirm many of the details but not necessarily all sa sinasabi niya. Yes, ganun. Para mas matibay. Kasi if you look at the way that he testified, ako sasabihin ko sa inyo personally, he reminds me of Jonathan Morales
The PIDEA. Naka-convict lang di ba? Na-convict siya. Pinailan niyo ba o na-convict na? Ng false testimony yata. Perjury yata, no? Perjury. Hindi na lang ni Senator Bato. Yung dinala ni Senator Bato sa Senate. He sounds like that. Ganun yung kanyang demeanor. Yung madulas magsalita. Tsaka easy with names of people. Parang lahat alam niya. Lahat sinasabi niya. Completely rehearsed. Magdagdag kayo ng witness. Maghanap kayo ng corroborating witness. Because standing alone, baka bumalandra yan at bumalik sa House, sa Congress, yung recantation aspect nito. Kasi it really will tell on its reliability. And many other parts of its testimony I consider unreliable. Masasayang lang pag So kailangan, yung sinasabi ni po ni Sekboy na corroborative testimony, ibig sabihin, yung pong ibang mga testigo na magsusuporta o magbibigay pa na i-confirm yung mga sinabi, parts of the story o testimonya nitong si Guban na magko-confirm doon sa katotohanan nung kanyang mga isiniwala. Especially on the role of Michael Yang, the role of Pulong Duterte, and the role of Mans Carpio. There has to be an independent corroborative testimony for that. Because standing alone, it will not hold any water. Anyway, meron naman siya mga nabanggit na personalities. Maraming personalities. In the course of his investigation, ito yung mga sinabi niya meron siyang mga nabanggit na mga personalities who can really say something about what he's saying. At saka alam mo, may binanggit din siya kahapon, dahil nandun ako. Meron siyang binanggit na meron daw siyang hawak at nandun sa kanya, nasa Bucor, ng mga papeles. Yes, yun ang sinasabi niya. Sabi niya na magpapatunay dito sa mga sinasabi ko. Sapagkat lahat naman yan, sabi niya, meron nakapapel. So siguro dapat yun din ang tingnan ng House or, di ba? Sec Boying, documentary evidence. Kagaya niyan, kasi sinasabi niyan, it went through the process. Mayroon siyang binabanggit tungkol sa kay Collector Mangawang. Yung mga ganun nakausap ko siya, ganito, ganyan. Tandaan natin, ang pinapag-uusapan dito, yung drug smuggling through the magnetic lifter, of which he was convicted of being the prime suspect in the importation of the drugs through the magnetic lifter. Siya yung prime siya yung prime person na kinonvict ng court dahil sa pagpasok doon. Sa pagpasok noon. Kaya talagang kailangan dito independent corroborative witness. At saka hanapin yung mga sinasabi. At saka hanapin yung mga sinasabi niya ng mga consignee. Kasi may nabanggit siya May mga papeles, may consignee, may mga district collector ng customs na nakausap niya or nagbigay siya ng evidence tungkol doon, etc. Yan, hanapin lahat yun. Meron siyang binanggit na pangalan. Isa siyang kaibigan ko. Kilala ko talaga personally. Ang tingin ko, wala sa nature niya na manakot ng tao. Wala talaga. Nagka-taxi lang to nung nag-reporter yan sa customs. Nagka-taxi lang to. Kaya, basta napakasimpleng tao. Hanggang ngayon, hindi niya pwedeng gawin yun. In other words. Sec Boying, hanggang ngayon, simple lang yun nagtataksi pa rin naman yan Hindi, kaibigan natin yun, JB. Kaibigan natin yun. Kaibigan mo rin yun. Data natin. So, ibig sabihin, hindi ito nakinabang. Alam natin. Hindi, wala. Maayos na tao yun. Pwede pa yung kasama. Pwede kasama niya. Yung amo niya. Yung sinasabi yung amo niya. Yung presidente ng Philippine National Press Club dati. Sa National Press Club? Baka yun pa. Kaibigan din natin yun Kaibigan din natin yun. Pero yung imposible. Parang hindi. Sa character niya, wala sa kakilala ko. Wala sa nature niya. Hindi, kaya tama. Mananakot. Ako, Diyos ko po, di ba? Yung amo niya, pwede pa. Yung amo niya, iba yung amo niya. Basta, kaibigan natin yan, pero... I-greet down natin si Governor from Rito Marcos ito. Governor Manny Maba, advance happy birthday, August 19. Gob Manny, happy birthday, Gob Manny. Pero hindi ka namin kakampi sa politika. Magiging kakampi na. Hindi, magpapabang. Kasi magkakasama na daw sila doon sa Cagayan ni na Egay.
Aglipay. Ganon. Ay, incidentally, Hindi ako naniniwala dyan. Lumabas sa isang na-convict sa Sandigan Bayan tungkol sa helicopter deal, yung mga ibang police officials. Pero ang nakakapagtaka, yung police ang hindi na-convict? yung mga top ang nawala. Merong nawala police, may ilang police officials na nasama, 8 yata. Pero parang nasa baba yung mga yun. Sila General Tikman. Doon ako nagtaka. Ang yaman nun. Boeing. Ang yaman nun. Naging Eastern Police Director namin yun. At kilala ko yun. Ang daming, may sarili siya negosyo sa Rizal. May mga mini mall siya, mga slaughterhouse. Kaya nagtaka ako, siya pa yung na-convict. Pero yung mga nasa taas, natingin ko. Oo, yung mga nasa taas, yung pa ang nawala. No? Nasa Sandigan Bayan. Wala bang record sa IAS yan? Hindi kasi yun, ombudsman case eh. Kaya anong investigate ombudsman. Pero ganito yan Wala kayong background, baka makalimutan. Hindi yan admin eh. Kasi pag ng rule namin, kapag na-file mo sa ombudsman ahead, wala na jurisdiction. We cannot take jurisdiction of kasi both admin, both admin and criminal. Baka makalimutan na natin. Pero wala eh. Pag binigay sa amin. Treasury organization ng PNP. Meron ganun. Nung mag-file tayo nun, ulit, nung mag-file ulit yan, dapat nakahiwalay na yung IAS. From the PNP. From the PNP. Dapat either naka-attach kayo sa DILG o naka-attach kayo sa NAPOLCOM. Para hiwalay. Iniiwan na namin sa wisdom ng Kongreso. In the good hands. Saan kami lalagay. Kami naman ay handa lamang magsilbi doon sa internal affairs. Yung background lang, baka makalimutan natin, pinag-uusapan natin. Ito yung helicopter. Yung mga helicopter na 3 helicopter na Robinsons R44 na dapat brand new, binenta sa PNP sometime 2006-2007. Isa lang ang brand new. Pero isa lang brand new, 3. Yung dalawa, gamit. gamit talaga. 3 yata o 2 yata. Ganun ba? Yung isa pag-aari ni Mike Arroyo dati. 3 yun actually. Na ginamit na ni Mike Arroyo. Brand used ang tawag doon. Brand used. Okay. So, 4 yun na helicopter. Nagamit na election. 4 helicopter, isa lang talaga brand new, ganun ba? Tapos isa lang. 3 yung Raven 2 lang ng Tatlo yung brand used. Brand used. Kabisado mo yun kasi gumamit ka ng Robinson, di ba? Tapos, ito lang binenta na as brand new. Kung di ako nagkakamali, mga kapatid, Magaling yung nagbenta na yun. Kung di ako nagkakamali sa JB, doon sa kaso na to na Sandigan Bayan, I think 3 years ago or 4 years ago, there was an initial conviction. May conviction eh. In Sandigan Etong lumabas na itong decision, I think is on an MR. Hindi ito... Kasi kung basahin nyo sa Google... Hindi, alam ko meron na yan. May conviction na to eh. Tapos ito, Sandigan din. Hindi ba sila rin yung sa rubber boots? Sila rin. Sila ba yun? Yung Maritime, Philippine Maritime Police. Sila ba yun? Sila rin yun. Yung tungkol dito sa may merong ang civilian dyan si Po. Si Po. Si Archie. Si Archie. Siya yung supplier kasi. Siya ang supplier kasi. Ng Robinson. Pero nag-witness siya. Nag-witness siya. Naging state witness yata si... So, ito I think ay reversal on a motion for reconsideration. Kasi kung basahin mo... Originally, when the case was filed, kasama si Mike Arroyo dyan. Ganun ba? Although, acquitted na rin si... acquitted. Tinanggal siya as accused. So, for some reason, nawala siya as accused. Tapos ngayon, Recon, ito naman nadagdag. Pero alam mo, hindi pa naman nagtatapos to sabagkat ito ay desisyon ng Sandigan Bayan. At alam naman natin na lahat po ng desisyon ng Sandigan Bayan ay iakyat po yan sa Korte Suprema. So, dito naman magkakaroon pa ng isa pa na kumbaga pag-review sa... Hindi ba pwede magkaroon ng... question of law na lang yan, hindi question of fact. Ay, yun ang diba? Hindi ba pwedeng kasi sa Sandigan Bayan pwede magkaroon ng third motion for reconsideration. Meron ba? Ay, may mga ganun nga nangyari. Hanggang ngayon Nakakapagtaka, no? Yung mga nasa baba, yung mga middle yan ang mga na-convict, pero yung mga nasa taas, na-acquit. Ako, Sen JB, sa tagal natin sa gobyerno ay hindi na yan nakapagtataka. It's not a mystery. Hindi na yan nakapagtataka. Pwede lang magsalita si Uncle Sam. Si Uncle Sam. Pwede lang magsalita dyan si Uncle Sam lang. Antayin natin sasabihin ni Uncle Sam. Ito naman si Eli, sabi niya, mayroon na nga dati na na-convict na, hindi pa nagsasolin ng... Hindi yun. Iba yan. Hindi ka kabiti yata yun. Ito naman si Eli. Iba yan. Ibang kaso yan. General to. General yata yan, di ba? Eli, huwag ka magaganyan, Eli. Ikaw naman general ka lang
Magbe-break mo muna tayo. Last break natin. Kailangan po natin na pagkalastas mo uli. Ang oras po natin, alas 10:23 ng umaga. Siguro din. Number 1. Good morning Pilipinas! Ito po ang inyong programang Executive Session. Live na live po. Last segment na po ha. Ilang minuto na lang po. Pero bago po tayo magtapos, ay siyempre gusto ko pong batiin ang mga kasama ko po sa PNP sapagkat kasi celebrate lang po namin ng 133rd Police Service Anniversary at congratulations po sa ating lahat. At siyempre congratulations din kay Chief PNP Roel Marbil sapagkat binagyan sila ng papuri ng ating Pangulo doon sa kanyang mga naging accomplishment itong mga nakaraang buwan. Ang pakiusap lang natin sa police. Kay Chief PNP. No? Ang pakiusap lang natin sa police. Kung meron mga orders na from the court and from other national government agencies, implement nyo. Anong order? Example, mayroong order dyan sa, ito yung matagal ng issue yung sa multinational na Homeowners Association. Nag-order na ang DSUD. Nag-order na pati umabot sila hanggang Supreme Court. Sa implementation, nayayari sila. Okay, ganito kailangan malinaw lang kung Jonathan, to be fair. Sapagkat ang implementation po ng court order is really in the hands, yung tinatawag po nating court sheriff. Yes. Court sheriff po. Wala pong papel ang kapulisan na mag-implement ng judgment ng husgado. Ang trabaho lang po ng kapulisan is peace and order. To peace and order. Pero hindi po ang kapulisan ang mag-implement po ng desisyon ng husgado. Pangalawa, for example, yung mga pag-arrest ng mga tao. Yung pag-aresto ng mga tao doon sa mga on contempt charges ng ating House at Senate, sa totoo lang, hindi rin naman po trabaho ng kapulisan yan. Kami po ay assisting lang. We assist. Ang talagang trabaho po dyan, because the House is a separate branch of government and so is the Senate. And the job really of arresting that is really rest on the hands of your Sergeant at Arms. Di ba kaya may Sergeant at Arms kang Hindi, itong tungkol dito. Kami, assist lang din. Hindi. Assist Totoo yan. Nililinaw lang natin. Kasi kung minsan, alam nyo, medyo nasisisi ang kapulisan na hindi kumikilos. Hindi naman pwede kumilos eh. Hindi. Kapagkat yung iba na kung Jonathan, yun lang. Hindi, totoo yan. Pero nandoon na sila eh. The sheriff was already handling it, Nagkagulo yan. Nag-handle na ng hindi nila masabihan. Oy, hindi na kayo kasama niya. Ito na yung sheriff eh. Ginulo pa sila. Ginulo pa sila ng mga kalat. Ibig sabihin mo, sa implementation, dapat siguro, ang sabihin natin is, kapag nagkaroon na ng gulo, they have to come in already. They have to intervene. Tama, kung Jonathan. Umabot sila ng... Pero sumama dapat yung court sheriff. Magsama sa mga tao to implement. Nandoon yung sheriff. Implement. Sabihin doon sa mga court members, out na kayo. Pag ayaw sumunod, doon papasok nandoon yung sheriff. Ang ating mga kapulisan. Pero hindi sila yung unang... hindi sila unang kikilos dyan. Kaya nga sinasabi ko, dahil may sheriff... Ang kawawa sa atin ganito, pag may mga orders na and the government cannot even implement these orders, patay na tayo. Hindi, tama patay yun. tayo dyan. Masisira lahat ng government agencies. Who should implement? The sheriff nga. The sheriff was there and therefore support yung police. Tama yun. They should have said, oy, huwag kayong manggulo diyan, etc., etc. You let this sheriff do its work. Officer of the court. Officer of the court. Yun na yun. Ang problema naman kasi sa ibang, hindi man namin nila lahat, pero meron naman po kasi yung ibang mga sheriff dyan. Iba rin ang ginagawa. Pumasok at nakausap, iba na yung... Iba ginagawa. Iba na yung system. Iba nangyayari. Ito, panahon namin na ako, ginagawa niya. Pareho kami nag-practice nun eh. Kasalanan pa rin ng abogado lagi yan pag gumalaw ang sheriff ng iba. Na milagro. Kasalanan ng abogado yan. Alam ng mga abogado yan kung ano gagawin dyan. Di ba? Kapag ang sheriff mo, medyo, alam mo na medyo... May nangyayari. Palitan mo na. May nangyayari. Pwede naman yun eh. Alam ng abogado, kung magaling abogado, alam niya gagawin dyan. Pero ang susi mo dyan talaga, sheriff. Sheriff, tama. Kasi may sheriff talaga. Alam ko paano tirahin nga. Ngayon, this is also an advisory, at least to the court administrator. Pagdating sa mga sheriff. Ang sasabihan mo si, Justice Villanueva. Si Villanueva? Si Raul. Kasi, kailangan medyo hindi natin yung mga sheriffs. Medyo bigyan natin sila ng mga, maayos-ayos na tutorial at lahat. Kasi, kung minsan,
Hindi, ibig sabihin ko, pati sa NLRC nga, ganyan na nangyayari. Iba din ang sheriff nun. Hindi, what I mean is, yun, iba yun. Hindi, totoo yan. Ang ibig sabihin ko, whoever is in charge, lalo na sa mga regulatory bodies, ayusin ninyo yung mga sheriffs ninyo. Pati sa implementation ng orders ninyo because it will not redound to the benefit of government. Kasi masisira ang Alam mo, ang marami government naman problema sa atin talaga. Ang maraming problema naman sa atin talaga, implementation at enforcement. Doon naman talaga nagkakaroon ng problema. Pero kulang na oras natin. NBA Director. NBA Director, patatin na kami. At saka, kung hindi nyo alam kung saan kami pupunta, sorry na lang. Sorry na lang. At siyempre kay Ombudsman, kay Idol Justice Uncle Sam. Nanonood. Good morning. Huwag na kayo magsalita. Good morning, Justice. Huwag na kayo magsalita. Mas mabuti. Mas mabuti, wag na. Hindi na namin kayo hingan, wag na rin kayo magbigay ng opinion. Kaya yun, dumisisyon na di ba? Hindi, tsaka... Oo, di ba? Magkape na lang po tayo. Yan. Susunod. Yan. Yun. Gusto ko yun. Ayan. Magpaalam na tayo. Yes. Sama na, boss. Well, maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan de la Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ito po si Boyeng Rebulla. See you next week. JBS, ito po. Muli, mabuhay. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. This executive session is now adjourned. Sa ngalan po ng aming mga kasama, si paring Ed Javier, Ambassador Teddy Boy Locsin at si paring Pao Cabino. Ito po ang inyong mga kasamang barkadang sa executive session. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino!